Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang iba't ibang senyales na kung saan ay malalaman natin kung tayo ba ay mayroong pagkakataon na yumaman din katulad ni na Henry C., Manny Villar, Mark Zuckerberg, Elon Musk at ilan sa mayayamang mga negosyante sa buong mundo. Alam natin na sila ay dumaan sa iba't ibang uri ng pagsubok, mga problema na akala nila ay hindi na nila kayang malampasan. Subalit sila ay nagpatuloy sa buhay. Sila ay patuloy na nagsumikap upang mapaganda ang kanilang pamumuhay. Ito ang mga 10 senyales na yayaman ka. Kung ikaw ay mayroon ng kahit 1 o 5 man lamang sa ganitong senyales, mayroong potensyal na yumaman ka pagdating ng araw. Ginagamit mo ang pera mo para magkapera. Ito ang ginawa ng mga nabanggit kong negosyante at mayayaman. Ang natitira nilang pera ay ginamit nila para sa negosyo, para sa investment. At dahil nga ginamit nila ito sa negosyo, kumikita ng kumikita ang kanilang pera, lumago ng lumago. Pangsyam, pinipili nila ang kanilang mga kaibigan. Alam natin na hindi lahat ng ating kaibigan ay susuporta, maniniwala sa atin, paniniwalaan ng ating kakayahan. Ang ilan ay sasamahan tayo, subalit pagdating sa negosyo, pagdating sa paraan kung paano kumita ng pera, hindi lahat yan susuporta sa atin. Ang ilan ay magdududa. Sabi nga nila, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ibig sabihin, magiging isa kang ganap na mayaman kung ang mga kaibigan mo ay ganun din ang kanilang mga nasa isipan. Pangwalo, pinapangalagaan mo ang iyong kalusugan. Sabi nga nila, health is wealth. Aanhin mo ang raming pera, napakaraming salapi kung sa bandang huli ikaw naman ay bibigay, magkakasakit, maho-ospital at gagastos ng malaki. Nitong nakaraang mga araw ay nabalitaan natin ng isang mayamang babae, no, na kung saan ay dahil sa kanyang negosyo wala na siyang oras para kumain, kaya naman panay fast food ang kanyang mga kinakain. Pangpito, dapat mapagbigay ka. Sabi nga nila, kapag ikaw ay nagbigay, malaki ang babalik sa iyo. God really loves a cheerful giver. Yan. So, wag tayong maging maramot sa ating kapwa. Ating intindihin na sila man ay mayroong pinagdadaanan at ayaw nila, no, doon sa bagay na kanilang pinagdadaanan. Kahit sino, walang taong gustong maghirap. Kaya naman, tulungan natin sila kung tayo ay mayroong itutulong. Okay? Ang pang-anim ay ang law of attraction. Ibig sabihin, kung ano ang iniisip mo, yun lagi. Huwag kang bumigay. Huwag kang mag-give up. Isipin mo lagi ang positibo. Isipin mo lagi na yayaman ka. Yayaman ka. Magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka. Sabi nga nila, learn the process. Okay? So, kung ikaw ay bibigay at mawawalan ng pag-asa, hindi ka makaka-attract ng grasya. Kaya naman, kahit mahirap, dapat paniwalaan mo ang proseso. Dapat paniwalaan mo na sa bandang huli, sa bandang dulo, ang lahat ng iyong pinapangarap, ang lahat ng iyong pinagsisikapan ay darating at makakamit mo. Kaya naman, dapat maniwala ka lagi, araw-araw. Dapat mahilig kang mag-aral. Ibig sabihin ng pag-aaral ay hindi lamang ito nakatungkol sa paaralan o pagpasok sa eskwelahan. Ang pag-aaral ay marami ang ibig sabihin. Patuloy mong pag-aralan ang negosyo kung paano mo ito mapapaunlad, paano mo makukuha ang tamang market, no? Huwag kang mag-alinlangan. Tamang mindset lamang ang kailangan mo dito. Hindi mo kinakailangang maging mahusay. Hindi mo kinakailangan ng napakaraming diploma, no? Mag-aral ka kung ano ang kailangan ng tao. Ano nga ba yung mga kalimitang afford ng karamihan para naman mangyari yung gusto mong mangyari. Siyempre, open-minded ka, no? Dapat nandoon yung pagiging andoon yung
characteristics ng pagiging open-minded. May mga bagay kasi na ibabash ka na kung saan ay you know, marami yung magdududa, marami yung hahadlang, marami yung magbibigay ng suhestyon, ng komento. Pakinggan mo silang lahat. Huwag mo silang kalabanin. Bagkus ipakita mo sa kanila lagi na nakikinig ka sa kanila. Alam niyo mga kaibigan, that is a challenge for you, no? Na sa kabila ng mga negatibong naririnig mo, pakinggan mo lamang sila ng pakinggan. At huwag kang mawalan ng pag-asa. Tanggapin mo kung ano yon. Siyempre, hindi ka dapat natatakot na mabigo sapagkat ang isang beses o pagkakataon na mabigo ay isang napakalaking aral na kung saan dahil sa iyong pagkabigo ay nandoon yung moral lesson. Ang moral lesson ay maaari mong gamitin ang iyong pagkabigo para hindi na maulit ang bagay kung bakit ka nabigo. Yan ang napakagandang dulot ng pagkabigo. Gamitin mo ito para mapaunlad, mabago ang estratehiya na iyong ginagawa. Kung nagkamali ka noon, nag-fail ka noon, siguro naman dahil alam mo na kung bakit ka nagkamali. Alam mo na kung paano ito paghandaan. Siyempre, ito yung pinakang importante, no? Risk taker ka. Natatandaan ninyo, mga kaibigan. Ako mismo, no, may mga kapatid ako na binanggit ko sa kanila ang mga balak ko sa buhay, ang mga negosyo na gusto ko. Kagaya na lamang ng rent a car, food services, e-commerce, tutorial, lahat ng yan ay talaga namang ginawa ko ang lahat. Kahit wala akong pera, risk taker nga, ika nga. Kasi mas maganda na sinubukan mo ang isang bagay at malalaman mo kung bakit hindi ka nagtagumpay. Kasi nga sabi ko nga kanina doon sa nakaraan, ang pagkakamali ay bahagi ng isang pagtatagumpay. Siyempre, dapat maniwala ka sa sinasabi nilang time is gold. Ito yung napakahalagang bagay na dapat mong matutunan. Kailan ka pakikilos? Kung kailan huli na ang lahat. Halimbawa, magtayo ka ng isang negosyo. Kainan. Hindi mo alam na after 2 months, 3 months, magkakaroon pala ng pandemya. So in that case, hindi ka na kumita. O kaya naman ay mayroong isang bagay na mabenta sa merkado o sa market. Pero dahil tinatamad kang gumawa ng store mo, ng shop mo sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ganyan, dahil sa iyong katamaran, ay hindi mo ginawa. So naisipan mo na lamang na gumawa noong hindi na sikat yung produkto. Wala nang bumibili doon sa produkto. Dahil dyan, pinalampas mo ang pagkakataon na sana ay malago na ang iyong negosyo. Sana napaunlad mo ang iyong negosyo. Pero dahil marami ka ng kalaban, mahihirapan ka na ngayon na tapatan. Katulad ko mga kaibigan, 2006 nang maisipan kong bumili ng sasakyan.